May malaking balita ngayon mga sangkay na sabog sa Pilipinas na ang tanong ko dito, ang Marcos Wealth na nga ba ay umiiral na sa ating bansa? Dahil nakakalula na po itong mga balita mga sangkay. Well, pag-usapan po natin. So, alam nyo guys, ang dami pong mga breaking news ngayon, no? Yung pagdinig sa Senado, nakakahilo mga sangkay kung ano po yung uunahin natin na ilabas dito sa ating YouTube channel o pag-usapan dito sa ating vlog. Kaya nga lang mga sangkay, etong meron na naman pong breaking news. Aba, pag-usapan muna natin to. Anyways guys, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay? Ayan po, tayo ay 1.55 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito pag-usapan po natin. Masyado po kasi itong palaisipan ngayon. Okay? Anyway, shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below. Hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Okay, ito nga. Masyado pong nakakalula lamang po ito mga sangkay. Ito, tingnan po ninyo. Sabi kasi sa balita, mahigit 2,400 na mga pasyente daw po na na-discharge doon lamang po ito sa isang hospital ng East Avenue Medical Center. Nakatanggap o nakapag-ano mga sangkay, na-discharge sila na walang binabayaran. Ang bihira mga sangkay. Nasa 2,400 na mga pasyente walang binayaran. Ganyan po katindi ngayon mga sangkay ang nangyayari sa Pilipinas. At medyo nakakagulat lamang po ito kung paano nangyari mga sangkay dahil never naman po walang kahit na sinong presidente ang nakagawa nito. Maghanap kayo ng presidente, kahit po sino, walang nakagawa nito. Huwag na po natin isali si Ferdinand E. Marcos, no? After Ferdinand E. Marcos, maghanap po kayo ng mga presidente na nakagawa nito. Wala po. Isipin nyo yan. Isang hospital lang to Doon lamang po ito sa East Avenue. Hindi pa po ito yung buong Pilipinas. Kung pag-uusapan po natin yung buong bansa, Diyos mio marimar, napakarami nun. Isipin mo yan, 2,400 na mga pasyente nag-benefit sa zero balance billing program ng DOH. Paano nangyari yan, mga sangkay? Ito ang ebidensya. Ayan. Tingnan po ninyo isa lamang po yan sa mga nakalap. Tingnan nyo mga sangkay, yung mga babayaran dapat. Ito, 28,000. 20,000, 31,000, 38, 85,000. Ito, 212,000. Ito, subtotal na po ito, 212,000. Lahat ng babayaran mga sangkay. Hospital fees. Ito, mga sangkay, tignan nyo, malaki po talaga, ayan, hospital bill. Ito, mayroon pong 168,000. Ito, 529,000. Grabe naman to mga sangkay. Tapos, mayroon pang 336. So, napaka-lalaking babayaran nito. Ayan, So, paano nangyari to mga sangkay? Simple lang. Pasok po kasi ito dito sa sinasabing zero balance billing. Ngayon, mga sangkay, kaya ko nasabi ito, kaya ko ito na pag-usapan ngayon kasi nga nakapagtataka na kung saan kinukuha ang pera dito. Hindi po ito kaya ng pera ng Pilipinas kung tutuusin. Kasi alam po natin kung gaano karami yung mga pasyente sa buong bansa. Tapos kung titingnan pa ninyo yung mga bills, umaabot ng kalahating milyon, ilang daang libong piso, 'di ba mga sangkay? Ngayon ang tanong ko lang dito,
yung Marcos wealth nga ba, umiiral na sa ating bansa. Dahil totoo yan, mga sangkay, ang Marcos wealth ay totoo. Para lamang po may ebidensya po tayo, eto, mga sangkay, mismong si Mel Tiangco ng GMA7 ang naka-witness niyan. 'Di ba? Mga sangkay, para lamang po malaman natin kung ano nga ba talaga yung totoo tungkol dito kasi nakakalula. Ang daming mga programa ngayon ng ating pamahalaan, mga sangkay, na Diyos mio Marimar, nakakagulat po talaga. O ito, ipapakita po natin, mga sangkay, bago natin na panuorin yung video ni PBBM. Okay? Kasi nakakalula po talaga. Sino magbabayad nun? Pera ng Pilipinas? O ito. I will be fighting for my people. This is beauty that I got for the Filipino people. Ilan na lang ang buhay ko. I'll be 84 in sambayan ng Pilipino. Dito sa gym, sa likod ng bahay nakatago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos. O ayan, mga sangkay, yung mga dokumento na hawak nila. Hindi kasi yan di ba, sinasabi nila, kanila, chismis yan. Well, ang Taliano Gold ay hindi po totoo, mga sangkay. Okay? Isa lamang po siyang kwento-kwento na hindi po natin alam kung gaano katotoo yan. Pero ang sigurado po tayo, mga sangkay, ito pong Marcos wealth. Tingnan po ninyo mismo si Mel Tiangco. Tungkol sa questionableng mga kayamanan. Ayan bagong lipunan gold bullion for certificate. Marami yan, mga sangkay. Swiss Foundation. You're entering the documents of the trial of the... Kaya nga, mga sangkay, itong si BBM, hindi po ito kayang bayaran ng pera. Dahil, barya lamang po nila yung pera sa Pilipinas, mga sangkay, kung tutuusin. Ito papakita po natin. Century. Oh! Here. 170 banks that Marcos deposited money on. 170 banks sa buong mundo yan na nai-deposit ang pera ni Ferdinand E. Marcos. Just to show you the bill of lading. Isa lang po, mga sangkay, papakita ni Imelda Marcos dito. How much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. Ngayon, mga sangkay, sa last will and testament, para po talaga yan sa ilang bahagi lamang po ang itinira ni Ferdinand E. Marcos para sa kanyang pamilya. So most of them para po sa mga Pilipino at para din po sa ibang mga tawag dito, ewan ko, sabi nila pati daw ibang mga bansa may daw din dyan, kailangan lang nila makipag-ugnayan sa mga Marcos, etc. Well, I don't know the whole story. Ngayon, mga sangkay, ito, balikan po natin. Itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, kaduda-duda na kasi. Tingnan po ninyo itong video, mga sangkay. Ito sa Tacloban po ito, Tingnan po ninyo. Tingnan ninyo, wala na, ang zero talaga, zero dating, wala na sa kailangan bayaran. Ito yung contribution ng PhilHealth, ito yung sa DOH. So makikita ninyo talagang ganyan lang. Ngayon, we just have to make sure na lahat ng ospital sa buong Pilipinas, alam nila ang procedure. This is for kung kailangan magpa-confine. Pagka hindi ka na magpa-confine, pumunta muna sa Bukas Center. Baka naman, yung kung ano yung reklamo nila, makaayos naman sa Bukas Center. And again, zero billing. Grabe, no? Wala nang dokumento. Sobrang dali. Walang kailangan ng mga dokumento. Hindi na kailangan ma-interview. Ganyan po kabilis, mga sangkay. O ito pa, ngayon, ito sa ano po ito? Sa East Avenue Medical Center. Okay, ito yung patuloy natin pag-inspection at pag-siguro na yung ating programa na zero billing ay unang-una na nagkagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay
naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. O, pakinggan nyo ha. Pangalawa doon, yung mga pasyente at saka family nila, kailangan din na malaman nila na mayroong ganito na zero billing na lahat ng pinuntahan namin ay tinignan namin kung ano yung PhilHealth na kontribusyon. Siyempre, iba case to case, iba PhilHealth na kontribusyon, ano yung sa DOH. At yung kaduluduluhan, lagi naman zero billing. Grabe. So, mukhang namang maayos. Nagulat na ako na napaganda na natin itong hospital na ito. Una nating nakita itong hospital to 1978. Magulang ko pang nagbukas nito. Bago linipat, it was moved to DOH, ginawang bagong lipunan ng hospital. So, mabuti naman. Itong ating kailangan natin pasalamatan. Lahat ng ating magigiting at napakasipag at napaka-dedicated na healthcare workers. Hindi sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech, sa mga staff, sa mga non-medical, lahat. Ay alam naman natin, hindi sila necessarily na sumusunod sa oras ng kanilang duty. Pag kinakailangan sila ay nandiyan pa rin kahit na on break na sila. Kaya kailangan talaga natin pasalamatan. Ito ang kabayanihan ng ating nakita ng COVID. Okay, so ito po ay doon sa East Avenue Medical Center, mga sangkay, kung saan dito na nga binunyag ni PBBM, no? Itong malaking balita, mga sangkay, over 2,400 patients benefit from zero balance billing program. So, ang tanong dito, saan kumukuha talaga ng pera, mga sangkay? Di po natin alam yan eh. Di ba? Alam nyo, marami po talagang kababalagan pag ang mga Marcos ang kumilos, mga sangkay. Naalala ko na naman yung building doon po sa New York na binili po ni Ferdinand E. Marcos. Tapos, mga sangkay, nung wala na po si Ferdinand E. Marcos, ano yun? Binenta ng mga dilaw. Tapos, ang akala nila, yung pinambili, na walang pambili ang Pilipinas noon, ng ganong kagrabing building, mga sangkay, napakagandang building noon, doon sa New York. Isipin nyo, Pilipinas tayo, pero may sarili tayong building doon, ang bansa natin. Pero ang mga sangkay, nung tiningnan nila, yung datos o yung record, wala. Blanco, mga sangkay, walang nakalagay doon na bumili ang Pilipinas. Ang gobyerno natin. So, ang tanong, saan ang gagaling ang pera? Well, sa mga Marcos, malamang. Sa kanila, mga sangkay. So, ngayon, eto na naman, yung AKAP, hindi binadgetan sa 2026, pero tuloy-tuloy. Saan ang gagaling ang pera? Diba? Yung 20 pesos na bigas, tuloy-tuloy. Saan ang gagaling ang pera? Diba? Yung 50% na discount sa mga estudyante, PWD, at mga senior citizens sa mga train. Saan nang gagaling ang pondo, mga sangkay, na kung saan tumatapal sa mga ito? Napakatindi. Bukod pa yan sa mga mega projects. Guys, nakakalula ito. So, ayan na nga po, si BBM ay nagsalita na. Chine-check. Alam nyo, maswerte po tayo kasi si BBM hindi po siya katulad ng ibang presidente na lagi lamang po nandun sa opisina. Si BBM kahit saan nandun siya. Tingnan nyo ngayon, saan si BBM? Laging nasa labas. Pag hindi nandun sa mga flood control na pinapagawa na may mga substandard na nabisto niya, nandun siya sa mga pamimigay ng mga PTVs, nandun siya sa mga hospitals, kung saan-saan nandun ang Pangulo natin. Kita nyo yan, mga sangkay. Sine-check niya ngayon kung umiiral ba ito sa ibang mga hospitals. So ngayon, mga kababayan, uulitin po natin, sa mga pampublikong hospital, umiiral po yan. Wala na kayong babayaran pag ikaw ay na-hospital. Kahit pa 1 milyon yan, gobyerno na ang sagot. Pambira. Nakagulat, no? Ewan ko. Saan kaya nanggagaling ang pera? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below.
Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.